Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Nako, eto mga DDS, ang totoong survey. Ha? Eto, SWS survey. Ang dapat unahin ni VP Sara Duterte ang pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa. DDS, saan galing yung survey nyo? Nabagsak ang survey ng presidente. O ito, SWS. Naniniwala sila na karamihan sa mga Pilipino ay gustong makita ang trabaho, no? At unahin ni VP Sara Duterte ang pangangailangan ng bansa kaysa sa mga pamumulitika. Oh. Mga DDS, ano ba yan? Eto, pakinggan nyo. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng survey kung saan tinanong ang respondents sa mga dapat at hindi dapat gawin ni Vice President Sara Duterte kasunod Ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin ni VP Sara Duterte. Tuloy. ng eleksyon. Sa survey ng social weather station noong May 2 hanggang 6, na kinomisyon ng Strat-based Group, 93% ng respondents ang naniniwala na dapat unahin ng PISE ang pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa. Grabe. 93%. So, ibig sabihin, wala talagang nakikita ang tao na ginagawa ni VP Sara Duterte dito sa bansa. So, paano pa siya naging number 1 sa trust rating ng mga Pilipino? Kung siya, walang nakikita ang tao na ginagawa ng VP. O mga DDS, paano ba yan? O, paano nyo nasasabing siya ang pinagkakatiwalaan ng tao? 93% sa mga Pilipino ay walang nakikitang ginagawa si VP Sara Duterte. Hindi tinutugunan ang pangangailangan ng bansa. Ibig sabihin, 93% sa mga Pilipino ay hindi man lang nakikita ang pagtugon o pagsuporta ni VP Sara Duterte sa mga pangangailangan ng bansa. Mga DDS, paano ba yan? Tuloy natin. 88% ang nagsabi na dapat harapin ni Duterte ang kaso ng impeachment. Naharapin ni VP Sara Duterte ang impeachment. Saan nanggaling yon? Survey ng mga DDS na sinasabi na maraming Pilipino ang hindi pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. Saan galing yon? Pulse Asia survey. Na alam naman natin yung Pulse Asia, kung sino ang manager ng Pulse Asia, mga kababayan. Tsaka saan sila nag-survey? Sa Mindanao? Sa Davao? Siyempre, kung sila ang nagpa-survey, matik yan. Hindi yan magpapasurvey sa Ilocos, sa Bicol, hindi sa Mindanao. Sa lugar nila mismo. Siyempre sila nagpa-survey. Ikaw, nagbayad ka ng pa-survey mo. Ngayon, papayag ka ba na ibagsak ka sa survey? Papayag ka ba, mga kababayan? Papayag ba sila na sila ang nagbayad, sila ang nag-budget para magpa-survey, pero papayag ka na ibabagsak ka sa survey? Diba? At hindi babagsak yan kung sa Davao ginawa ang survey. Try nyo sa Ilocos. Baka masiro pa si VP Sara dun. Tuloy natin. Sagutin ang mga paratang ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. Diba? Yan na. Eto kasi, mga kababayan, yan ang panawagan ng taong bayan. Para malaman ng taong bayan kung saan ba talaga napunta ang pera ng sambayan ng Pilipino. Kasi hindi naman aabot sa impeachment kung naipaliwanag lang ni VP Sara Duterte kung saan niya dinala itong confidential fund sa DepEd.
kung saan niya ito dinala ang confidential fund na ito na 125 million with 11 days. Mga kababayan, may mga naglabas na naman ngayon na bago, Marian Rivera, Chel Jokno, mga pangalan niya sa confidential fund na nabigyan. Marian Rivera, mayaman yan, artista yan, nakatanggap pa. Meron na naman ngayon na mga senador na nakatanggap, may mga ano pa, Chis Escudero, basta marami. Marami po, mga pangalan na lumabas ngayon na mga kapangalan ng mga senador. Naku po, mga kababayan, tuloy natin. 86% na nagsabing sana pagtuunan ni Duterte ang pagpapatupad ng kanyang mga plataforma at pulisiya. 81% na nagsabing Narinig nyo. Dapat pagtuunan ni VP Sara Duterte ang kanyang mga pulisiya. Di ba? Tuloy natin. dapat ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin bilang Vice Presidente at Vice Presidente. Pero ngayon, tulad niyan, nababahaan Davao, nasa Netherlands. Kunwari, makipagkita doon sa mga kababayan natin sa Qatar, sabay diretso sa Netherlands. Alam niyo po mga kababayan, dapat ang nasa gobyerno, inuuna ang trabaho, ang tungkulin, ang sinumpaan tungkulin. Kasi yan po ang pinagsumpaan nilang tungkulin na uunahin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Binabasa Davao, nasa Netherlands, naku po, tuloy. Bawasan ng pamumulitika. 74% ang naniniwalang dapat tumigil muna si Duterte sa pagbatikos sa gobyerno at dapat tumigil siya. Tulad yan, diba? Ang 20 per kilo na bigas lang, mga kababayan, na yun ay malaking bagay para sa ating mga Pilipino na hikaw sa buhay. Anong ginawa niya? Pagkaing hayop, binatikos, at ayaw niya nga ito mapunta sa Mindanao, kaya nagalit din ang mga kababayan natin sa Mindanao kahit mga kababayan yung sa Davao, nagalit. Kasi kailangan yan Malaking bagay, malaking tulong sa kanila yan. Ang 20 per kilo na bigas. Hindi yan dapat, outside dapat ang pamumulitika dyan. Kasi yan ay para sa sambayan ng Pilipino. Para yan sa mga kababayan natin na hikaws din sa buhay. At saka para maibalik naman yung tax na ibinabayad ng nating mga Pilipino. 'Di ba? Kasi nagamit po ang gobyerno ng subsidy, nagbayad doon sa tinapalan yung kung ilan yung presyo ng NFA, 'di ba? 30. Tinapalan yung 10 para maging 20. Para naman kahit papaano ay mabalik sa mga Pilipino ang kanilang binabayad na tax. So ayaw ba nila niyan? Kahit papaano, gumaan naman ang buhay ng bawat Pilipino. Diba? Naglabas kayo ng survey nyo na 36 na lang daw umano si PBBM. Ang trust rating kay PBBM. At si BP Sara naman, bulusok. Ang galing Saan kayo nag-survey? Mindanao, Davao, ganon. Ganon talaga mga kababayan. Kung sino ang nagpa-survey, siyempre yun ang lalamang. Si PBBM, ginagawa ni BBM ba yan? Hindi. Diba? Itong SWS, ito mga kababayan, yung bagong latest survey talaga. Na labas dito lahat kung ano ang mga dapat gawin ni VP Sara Duterte. Dapat unahin niya ang pangangailangan ng bansa, hindi unahin ang pamumulitika. Alam niyo sa lahat nating mga kababayan, sabi nga ni Harry Roque, sabi niya daw, si BBM daw gahaman sa kapangyarihan. Gahaman daw umano si BBM sa kapangyarihan, sabi ni Harry Roque. Tapos, sila, hindi. Sila lang naman ang humahangad ng ng pwesto ni BBM
6 na taon pa si BBM po mga kababayan. 6 na taon po ang posisyon ng presidente na dapat yan po ay matapos. Eh hindi pa nga tapos si BBM, anong sabi nila? Gahaman daw si BBM sa kapangyarihan. Bakit? Tapos na ba ang posisyon ni BBM? Tapos na ba siya sa pagka-presidente? Hindi pa naman po mga kababayan. 'Di ba? Hindi pa siya tapos. So, ibig sabihin, may ilang taon pa siya. Oh. Kayo mga kababayan, anong masasabi niyo? Ayun, maraming salamat po. Thank you.